The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this: she and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End of quote. During the virtual press con, Princess Maui mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Maui reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. In sum, the prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024. She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning, and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats and inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prisión correccional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first-level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles that day. One against the threat to her family's life, and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con. She never incited sedition, she merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. So sa madaling salita mga kababayan, sa pagkakaunawa ko po, ito pong mga abogado ni Sara Duterte ay gina-justify yung sinabing pagbabanta ni Sara Duterte laban po kay PBBM, kay Congressman Martin Romualdez at kay First Lady Liza Araneta Marcos. So gina-justify po nila gamit po yung kanilang kwentong Operation Romanov. Yung kwento nilang iyon. Hindi ko po alam kung yun po ay totoo or conspiracy theory kasi wala naman po silang pinakitang patunay patungkol dyan. So bago po yan mga kababayan, yung pong kanilang justification na ginagawa, yung pag-justify dun sa ginawa ng Sarang pagbabanta, yung po ay pag-admit, pag-amin na totoo po yung video.
Okay? So, hindi ko nga po gets kung bakit kailangan pa ng authentication or kung bakit kailangan pang patunayan na legit or totoo yung video. Alam naman po nating lahat, tayong lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, lahat ng nakapanood noon, totoo yun. Hindi naman tinanggi ni Sara Duterte yung video, totoo po yung video. Kaya nga po justify na lamang ng mga ito na walang masama daw dun sa ginawa ni Sara Duterte kasi nga daw po meron daw Operation Romanov laban kay Sara Duterte at sa buong pamilya niya. So malinaw po yun, maliwanag po yun, totoo ang video, legit, authenticated, so totoong nangyari. So na-establish po natin yan. Ngayon, dun po sa palusot na meron daw Operation Romanov laban kay Sara Duterte at sa buong pamilya niya, kung hindi po kayo pamilyar dun sa Operation Romanov, yung Romanov family, yung kanilang Imperial Dynasty sa Russia ay winipe out po, no? Inubos ang buong angkan dahil nga po 300 years yata silang namuno. So parang yun po yung pinapalabas nila na gagawin daw kay Sara Duterte at sa pamilya niya. Unang-una, hindi naman sila Imperial Dynasty sa buong Pilipinas, di ba? Political dynasty sila. Pero hindi naman sila namuno ng mahigit 100 taon. So bakit sila gagawa ng ganun? Pangalawa, kung yan po yung palusot ni Sara Duterte, di ibig sabihin totoo na meron siyang kinontrata or kinausap na maghihigante para sa kanya kung may mangyaring masama sa kanya. Kasi sinasabi nitong abogado na to, sa pagkakaunawa ko, wala naman daw pong kinausap na assassin si Sara Duterte. Hindi naman daw po assassin yung ginamit na term ni Sara Duterte. Sa pagkakaalala ko, may kinausap na tao si Sara Duterte na gagawa ng paghihiganti labang kay PBBM kapag may nangyaring masama kay Sara Duterte at sa pamilya niya. So doon pa lang, kung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na may Operation Romanov labang kay Sara Duterte, then therefore may kinausap nga si Sara Duterte na maghihigante para sa kanya. Kasi kung naniniwala si Sara Duterte na may Operation Romanov, di totoo yung sinabi niya sa video na meron siyang kinausap or kinuntratang tao na magliligpit kila PBBM, kay FL at kay Speaker Martin Romualdez. So, yun po yung aking pagkakaunawa dyan. Kung sinasabi nila na may Operation Romanov laban kay Sara Duterte, then totoo nga yung sinabi ni Sara Duterte na may kinausap siyang maghihigante para sa kanya. Sino bang may kakayanang gumawa nun? Mga kriminal. Yung mga may experience na tumegi ng tao. No? Saan ka nakakita ng Vice President na nakikipag-usap sa kriminal? Or may kakayahang tumegi ng tao? Abogado siya Abogado siya, dapat ang ginawa niya, lumapit siya sa polis. Dapat nag-file siya ng blatter. Nagpa-police blatter siya or nag-file siya ng criminal complaint. Kung totoo yung kanilang palusot na may Operation Romanov. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, parang palusot lang yan. Parang yan ay hindi naman totoo. Gawa-gawa lang din nila yan. Dahil kung totoo, sino ba yung mga nakakaringgan natin na gusto kunin ang ulo ng presidente, yung Operation Romanov, kay Basti Duterte yan narinig noong 2024, if I'm not mistaken. Sila itong may mga ganyang estilo ng pananakot, ng pagbabanta. At mismong yung tatay niya, si Duterte na nakakulong, ay umaamin na siya ay tumetegi ng tao. Hindi po ba mga kababayan? So ngayon parang binabaliktad nyo at pinamumukha nyo sa mga Pilipino na si Sara Duterte ay biktima. But in reality, sila itong nakakitaan natin ng pagiging bayolente. Si Sara Duterte na napak ng sheriff, yung kapatid niya si Pulong inuundayan ng saksak yung lalaki sa bar, yung mga salita nila na binibitawan nila sa bibig, si Baste napaka-bayolente, kukunin daw ang ulo ng presidente, yun daw yung gusto nila. Si Sara Duterte nag-i-imagine na tinatanggal niya yung ulo ng presidente dahil lamang hindi nagustuhan ni Sara Duterte yung sinabi ni PBBM doon sa kadete na sinabi na kung pwedeng mahingi yung relo ni PBBM dahil natotoxic na daw si Sara Duterte sa relasyon nila ni PBBM, nag-i-imagine na siya na tinatanggalan niya ng ulo si PBBM. Meron siyang ganung desire sa isang tao, sa Pangulo. Meron siyang ganung desire kay PBBM. Nag-i-imagine siya at ini-imagine niya yung sarili niya na siya yung gumagawa nun ng isang violenting gawain or act kay PBBM. Tapos, ngayon si Sara Duterte ang may banta. Si Sara Duterte ang biktima. Ganyan nila pinoproject si Sara Duterte. Well, kung totoo yan, bakit hindi yan ang sinabi ni Sara Duterte sa NBI nung pinatawag siya? Bakit hindi siya umattend nung pinasubpina siya? Ang alam ko hindi siya umattend nung pinasubpina siya ng NBI. Kung totoo yan, bakit hindi siya nagpa-police blatter? At kung totoo yan, bakit hindi siya nag-file ng criminal complaint? Kasi parang ang dating sa akin yan, ipalusot na lang yan.
Imagine 300 to 400 yung bodyguards niya tapos isa pa yung may ganyang threat sa buhay niya, sa pamilya niya. Para naman tayo niloloko nito mga kababayan. And kasi kung totoo yan, gagawa niya ng action yan. Hindi yung bubulala siya at magsisisigaw sa social media, sa Zoom meeting. At ayan, magsasabi siya ng ganyan. Wala naman siyang ginawang legal na action considering na abogado siya at vice president siya. Parang naging style na lang nila yan na magpalusot kagaya noon. Nung nasusukol siya sa confidential fund, ang sabi niya, ginamit niya ang confidential fund sa sa pagpapaimbestiga kay Saldico. Biglang may ganun na siya. Samantalang sa Quadcom, hindi naman yun ang kanilang depensa. Pero tanungin natin siya, gumastos ka ng confidential fund para paimbestigan si Saldico, bakit hindi ka nagsampa ng kaso? Bakit hindi mo pinanagot si Saldico? Gumastos ka, walang napala ang mga Pilipino, ganun ba yun? Tapos ngayon, ito naman papalusot dahil sa Operation Romanov daw kaya siya nagbitaw ng mga ganung banta. Bakit hindi ka nagpa-blatter? 'Di ba? Ang palusot sa confidential fund, pinaimbestigahan si Saldico, hindi naman sinampahan ng kaso si Saldico. Ang palusot sa pagbabanta sa Pangulo, may Operation Romanov daw laban sa kanya, hindi naman nagpa-police blatter, hindi rin nag-file ng criminal complaint. So naglolokohan lang yata tayo dito. Niloloko lang yata nila tayo. Para tayong niloloko mga kababayan pag ganyan. Kailangan patunayan ng kampo ni Sara Duterte na totoo yung Operation Romanov dahil kung hindi, binabaliktad niya. Nanggagaslight sila. Pinepresent nila na sila ang biktima, si Sara Duterte, at yung kanilang mga kalaban sa politika ay ang mga masasama at kontrabida. Kailangan patunayan niya ng kampo ni Sara Duterte dahil kung hindi, sila po ay gumagawa ng kwento, ng kasinungalingan, para lamang sila ay paboran kaawaan ng mga tao. So again mga kababayan, na-establish po natin na totoo, authentic at totoo yung video ng pagbabanta ni Sara Duterte. Pangalawa, kung ang palusot nila dyan is yung Operation Romanov laban kay Sara Duterte, kaya nagbanta si Sara Duterte, kailangan po nilang patunayan yan. Hindi basta-basta nagagawa lamang sila ng kwento para lamang makalusot, no? Kasi again, nag-i-imagine si Sara Duterte noon na puputulin niya ang ulo ng PBBM. Anong palusot doon? Hindi naman Operation Romanov yun. Galit si Sara Duterte dahil doon sa sinabi ni PBBM, doon sa humihingi ng relo niya, na kadete. At sabi niya natotoksikan siya sa relasyon nilang dalawa ni PBBM. Yun ang kanyang rason doon. So, bakit siya meron ganung uri ng pag-iisip? Bakit siya meron ganung desire? Nag-i-imagine siya na may ginagawa siyang hindi maganda at nakakatakot sa Pangulo. So, kung kayong tatanungin mga kababayan, naniniwala po ba kayo na totoo yung Operation Romanov na iyan laban kay Sara Duterte? Naniniwala po ba kayo sa palusot na iyan or yan ay gawa-gawa lamang, kwento lamang, imbento lamang nila para magkaroon sila ng palusot at para kaawaan si Sara Duterte ng mga Pilipino? Kayo na po ang humusga, ilagay niyo po sa comment section. Maraming salamat po sa panonood.